So ang tanong nga ng karamihan, ano yung mangyayari sa atin pagka hindi natin binayaran yung mga utang natin online? So alam naman natin, sobrang dami na ngayon ng mga naglabasan ng mga utangan online at syempre tayo dahil hindi maiiwasan na maging kapos tayo minsan sa pinansyal, ay dito tayo tatakbo. So kung hindi tayo pinahiram ng mga kamag-anak natin, ng mga kaibigan natin, syempre wala na tayong ibang lalapitan kundi yung mga online loan application. So ngayon, ang tanong na nga, ano mangyayari? So sa may video nga na 'to, i-she-share ko sa inyo yung top 6 na, ayan, possible na gawin talaga sa inyo ng mga online lending application or online loan application pagka hindi na tayo nagbayad or 'pag hindi natin talaga binayaran. So ayan, panoorin mo yung video na 'to hanggang dulo, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang din dito sa mundo ng OLA. So welcome back nga pala sa mga bagong pasok dito sa YouTube channel ko, at kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din nga yung notification bell para lagi ka maging updated sa tuwing mag-upload ako. Ayan, para magkaroon ka ng 15 na GCash pan-load araw-araw, ayan, dapat lagi ka lang mauna mag-comment dito sa my video ko, and syempre dapat related din sa my topic natin yung mga i-comment mo. So ako bilang isang certified utangera din, ayan, utangera, dahil yes, 2017 pa ako naunang nag-loan, and up to now, meron pa din ako mga loan. So kung napapanood nyo yung mga dati kong upload or yung upload ko lang din kahapon, pinakita ko yung mga overdue ko. O di ba, sobrang dami nun. Kaya, ayan, ikaw, kung marami kang utang, hindi ka nag-iisa. Kahit na ako, meron din akong utang. At naranasan ko din ang magtapal-tapal system na ganyan. Yung mag-uutang ka sa isang online loan app, tapos ipambabayad mo din dun sa may isa mo pang mag-overdue na. O di ba, sobrang sakit sa ulo nun. Hindi mo alam kung saan mo na hahanapin yung pambayad mo, lalo na kung lahat ng OLA na utangan mo na. Pero ayun nga, syempre, darating din sa point na mapupuno ka na din sa sobrang dami ng overdue. Ayan, itong video na to is disclaimer lang for awareness at sharing na lang din ng experience ko at ng mga nababasa ko nga din online kung ano yung mga na-experience nila. Once na, ayan, hindi nga sila nakapagbayad sa may loan nila. Ayan, yung una, syempre, magkakaroon nga ng penalties, ayan, interest, dahil yan naman talaga ang consequence pagka hindi ka nakapagbayad. So, lolobo ng lolobo yan, lalo na kung ikaw ay nakapangutang sa may hindi naman din legit. So, illegal na OLA. Yan ang mangyayari talaga. Dahil dyan sa may mga illegal na OLA, kadalasan is hindi sila transparent. Yung pagka pindot mo pa lang ng okay, hindi mo alam ay yun na pala yung confirmation. O di ba, minsan mabibigla ka na lang, akala mo hindi mo natapos yung process ng application, pero ayan, meron na palang pumasok sa GCash mo. Tapos, pagka 6 days na, hindi mo alam, ayan, tatawag na sila ng tatawag at kukulitin ka na nga. So, dito nga sa usapin na penalty at interest, dapat ito din yung una nyong tinitingnan pagka kayo ay uutang online. Ayan, ilan ba yung percentage ng interest? Pagka more than 15% na ko, wag nyo nang ipagpatuloy yan. Dahil tsak, sasakit lang din yung ulo nyo. So kung masakit na yung ulo nyo dahil kailangan nyo ng pera, kailangan nyo ng pambayad sa mga gastusin sa bahay, ay mas madodoble, triple pa yung sakit na ulo nyo pagka nangutang kayo sa hindi naman legit at hindi SEC registered. Yung iba nga din na, ayan, mga online loan apps, naglalagay sila ng interest daily saka monthly. Ayan, yung mga penalty na yan. So, ayan, di ba? Magkakaroon ka na ng penalty araw-araw. Meron pang isang penalty ng pang buong month. At ang pinakamasaklap, hindi mo na nga siya buong matatanggap, sobrang laki pa ng ipapatong. Kaya kung ako sa inyo, hindi nyo na talaga kayang bayaran, wag na kayong mangutang pa sa isang online loan apps. Ayan, wag nyo nang itapal-tapal system dahil lalo lang kayong mahihirapan. Ayan, i-stop nyo na. At kagaya nga ng nasabi ko dun sa may nakaraang video ko, kahapon yata yon, ayan, mas dagdagan natin yung effort natin, mag-extra income tayo. Humanap tayo ng ways kung saan magkakaroon tayo ng extra income. Ayan, makakapag-generate tayo ng income araw-araw para yun nga yung ipambayad natin sa may mga overdue natin or sa mga utang natin. So, ang pangalawa, ayan, eto super duper, lahat tayo makakatanggap na to. Ayan, hulaan nyo kung ano. Ito yung mga reminders, ito yung mga text, ito yung mga tawag na sobrang dami. Alam nyo ba, na-experience ko kahit na gabi, kahit na madaling araw, may tumatawag sa akin. O diba? So, gano'n ka harsh naman yung mga ganon. So, ayan, kahit na 10 oras ng gabi,
illegal loan app yan. Dahil wala namang legit na Ola ang tatawag sa 10 oras ng gabi sa madaling araw, di ba? Para lang singilin ka sa may utang mo. Kaya kung ako sa inyo, pag kami ganyan kayo na na-experience kung ano-anong pananakot, sa text man yan o sa tawag, i-block nyo na lang mas maigi yung mga numbers na yan dahil sobrang dami ng numbers na yan. O di ba? Naranasan ko naman nasa ayan, 50 plus na missed call ang nare-receive ko dahil ayan, wala pa man din yung due date nun ha. Nag-a-advance sila ng reminders pero sobrang dami. Di lang pala text or calls dahil meron ding makukulit sa email. At dito sa may email, ayan, kung minsan merong ipapadala sa'yo na yung selfie mo at yung ID mo na ito daw yung ibabalandra nila sa online pagka hindi ka talaga tuluyang nagbayad. And yes, at dyan nga sa may mga nananakot na yan, nako po, 50% tinototoo talaga nila. So marami na din ako mga nakitang na i-post online. At kahit na nakalock nga yung iyong FB account, ipopost ka pa din nila. So paano? Doon sa may mga buy and sell doon sa may lugar nyo, ayan, pwedeng doon ka nila i-post. Ayan, kagaya nga ng iba ko nakikita online. Yung iba nga minsan, nagko-comment pa doon sa may mga nasa friend list, di ba? Napaka nakakaloka. I-lock nyo yung FB nyo para hindi na madamay yung mga nasa friend list. So kung legal man yan, wala kang mararanasan na mga ganyan. Walang pananakot, ayan, pure reminders at mga professional yung mga agent. Kaya kung ako sa inyo, pag may nabasa kayo na kahit na isang negatibo sa isang loan application, ay huwag nyo nang ipagpatuloy. Kapag may naharas, huwag nyo nang ipagpatuloy ang pag-a-apply dyan. Dahil for sure, ayan, mararanasan din yan. Mararanasan mo din yan. At ang pangatlo, ayan, eto nga yung panghaharas, ayan yung mga harassment, yung mga pananakot, iba't ibang klaseng pananakot online. Online or sa may text at sa may call na din. At syempre, yan yung mga illegal nga din ng mga loan apps. Syempre, nangyayari na dito tayo uutang sa may mga illegal or hindi naman super illegal, sa mga hindi naka-SEC registered dahil siguro hindi tayo na-aprobahan doon sa mga super legit. So, dito tayo talaga sumisiksik. Pero kung pasukin nyo man nga yung ganitong sitwasyon na dahil hindi kayo na-aprobahan sa mga super legit, okay lang din naman, lalo na kung kaya nyo naman bayaran sa may due date para hindi nyo maranasan yung mga iba't ibang klaseng pananakot. So dito, yung mga pinakamalala kong nababasa, ayan, padadalan ka ng mga kung ano-ano. Ayan, i-order ka pa daw nila sa may mga Lazada, sa may Shopee, yung sa mga Grab, yung pagkain, padadalan ka, tapos hindi mo alam, meron na lang dadating dyan sa bahay nyo. O, di ba? At isa pa, dito sa may pangaras na to or sa may pananakot, hindi lang kayo yung pwedeng maka-experience niyan, kundi yung mga nasa phone book nyo. Kaya kung mangungutang man kayo online, kung bago kayo na nanonood dito, ay nako, i-limit nyo lang yung mga nasa may phone book nyo ng hanggang 5 lang. Dahil usually yun lang naman yung pinaka-maximum na nakikita ko na nire-require ng mga utangan online. Ayan, pinakamagandang OLA na nakita ko, isang reference lang. Pero yung the rest is, ayan, mga 5 na. 3 hanggang 5 contact reference. And make sure lang na abisuhan nyo sila pag ilalagay nyo sila as contact reference. Or kung hindi man, ang ilagay nyo is yung kapamilya nyo na lang. Para alam nyo na eto, ayan, na-contact pala nila yung nasa may phone book ko kahit hindi ko din inilagay as contact reference. So, alam nyo agad. So, hindi na masyadong nakakahiya. Kesa naman doon sa may katrabaho nyo mag-text or mag-call, di ba? At naranasan ko din yan. Napaka nakakahiya talaga. Ayan, buong buoy pangalan mo. Tapos, ilalagay doon, ginawa ka nitong contact reference, pakisabi magbayad sa utang. Tapos, o di ba, nakakahiya talaga. Kahit na hindi mo naman sila inilagay as contact reference, kumbaga nakuha lang nila, na-access nila yung mga nandun sa may cellphone natin, sa phone book natin. At yan nga ay labag sa may Data Privacy Act. Ayan, lalo na kung sinisiraan din kayo sa may social media kasi scammer to, ayan, nangutang to ng ganito at hindi na binayaran. So, talagang posibleng maranasan nyo yan dito sa mga illegal na loan application at hindi nakaregistered sa SEC. Pero kahit naman din nakaregistered sa SEC, di ba, meron at meron pa din tayong ma-experience na ganyan. At ang pang-apat, ayan, ito, ang pinaka-bad talaga na epekto sa atin. Possible nga na hindi na tayo ma-offeran sa may mga super legit na loan apps dahil masisira na nga yung ating credit history or credit score or credit record sa mga future bank loans. So ayan, masisira yung credit mo, makikita nila na meron ka palang mga unpaid na utang
na hindi mo na nga, ayan, nabayaran talaga. So, ayan, pwede ka ding ma-blacklist dun sa may mga ibang legit na utangan. So, in short, mas mababa na yung chance mo na maaprubahan sa iba pang mga OLA. Lalo na kung dito naman sa may legit ang nautangan nyo, ayan, kagaya ng G-loan, S-loan, ayan, Maya, yung mga submitting entity, mga talagang SEC-registered, posible talaga na hindi na kayo maaprubahan agad-agad sa mga future bank loans nyo. At panglima, ayan, usaping demand letter at legal action. So ito ay sa mga legit companies lang at mga legit OLA lang. So kesyo, pagka na-overdue ka, padadalan ka nila ng demand letter, may pupunta dyan na attorney sa bahay nyo. Ayan, may pulis na dadampot sa'yo. So ayan, tandaan nyo, walang demand letter na sa text lang ipapadala. So yan ay pure na pananakot lang at gusto lang nilang sirain yung mental health nyo. Didikdikin nila kayo, tatakutin nila kayo, lalo na kung baguhan ka pa lang, talagang mai-stress ka dito or worst and baka ma-depress ka. So wag na wag kayong magbabasa ng mga pananakot. Pero para sa inyong peace of mind, kung gusto nyo naman, pwede nyo pa ding bayaran yan. Kung hindi naman sobrang harsh yung pananakot sa inyo, ayan, pure reminders lang, pwede nyo din naman talagang bayaran. At pang-anim, ayan, ipapakulong daw kayo. So eto, wala naman talagang nakukulong sa utang. So magkakaroon lang ng kasuhan kung merong halong fraud, ayan, or panloloko. So pasok ka dito sa estafa kung gumamit ka ng mga hindi totoong information mo, fake na ID, basta lahat na nilagay mo dyan is hindi totoo, at meron ka talagang gustong gawin at yon ay makakuha lang ng pera sa kanila. So kung may halong panlilin lang, gusto mo lang magkapera, ayan, tapos tatakbo ka na, so pasok ka sa estafa. So doon pasok ang salitang ipapakulong ka namin. So possible yon. Lalo na kung malaking halaga yung inutang mo at kung pasok ka din sa may legit na OLA, ayan, legit company, doon ka hindi nagbayad, so possible talaga yan. At sa may panghuli naman natin, ayan, so tayo ay hindi naman talaga kriminal kung talagang hindi lang tayo nagbayad dahil sa mga sobrang pananakot, below the belt, dinamay lahat-lahat. Mas mahalaga pa din yung ating health dahil mas mahihirapan silang maningil pagka ayan, may masama nang nangyari. Ayan, talagang wala nang makakapagbayad sa kanila dahil sa mga grabe nilang pananakot online. O kaya, di ba, sa may mga text at calls. So, kung na-experience mo nga yung mga pananakot, pwedeng-pwede kang mag-report sa SEC, Securities and Exchange Commission, sa NPC. So, sa may PNP, Anti-Cybercrime Group, pagka na-post ka nila online. Pagka ipinost din yung ID mo, yung screenshot, katunayan na meron kang loan, tapos nilagyan ka din ng scammer. Yan, i-report nyo sila. Dahil pagka sobrang dami nga ng nag-report is may posibilidad nga na matanggalan sila ng lisensya at ipa-take down yung kanilang loan application. So, yung utang mo ay isang civil obligation pero yung harassment nila ay isang criminal act. So, hindi ka nila pwedeng ipahiya dahil may laban din kayo sa mga ganitong klase ng mga sobrang abusadong OLA. So kung ano yung experience nyo dyan, i-comment down below nyo na at kung anong OLA yung hindi nyo talaga maire-recommend. So that's it for today's video. Kung meron pa ako hindi na i-share dito na kung ano yung mangyayari pagka hindi ka nakapagbayad is comment down below. So ayan lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!